double eye fold is very common among Chinese patients. It's different from an upper blepharoplasty. Okay, kasi sa mga Chinese patients, usually wala silang fold sa mata. Okay? So yung parang pag tinignan mo, yung singkit ba? No, very common yan sa mga Chinese patients. So it gives a projection na parang medyo mataray yung face, parang hindi sila accommodating. So people, when they talk to them, parang they feel not comfortable talking to them, no? So they want, ang tinatawag nila sa Chinese, tingsun ang tawag dyan, no? Tingsun. So sa Chinese, sa English naman, sa double fold. It's different from an upper bleph in such a way. Yung upper bleph, yan yung ginagawa naman sa mga nagkakaedad na bumababa na yung gilid ng mata. So in that case, kailangan naman bawasan yung gilid ng mata, yung upper lid, para lumabas ulit yung natural fold of the eye. So yan ang main difference is yung sa double fold technique should be done on younger patients na wala talagang fold, no? Para magkaroon ng linya yung mata at para maging komportable sila when they talk to each other. Okay, ang procedure na to ay ginagawa sa pamamagitan, magamit kami ng eyelid elevator. Okay, dito malalaman namin kung ano yung desired height na gustong fold ng patient. Usually sa ating mga Filipinos, no, usually 6 to 7 mm, yun ang most commonly requested height. Pero kapag may Caucasian blood yan, mga mestiza, they request a higher fold around 8 to 10 mm. Okay, so sa kanya, no, she's requesting para mga 6 to 7 mm. Mga 6 to 7 mm, ganito yan. Okay, open your eyes. So, close your eyes. Medyo mababa ito, no, mga 5 mm. Okay, open your eyes. Okay, so, kita mo, pag naitataas siya sa tamang fold of the eye, tingin ng diretso, tingin sa taas. So, ayan, no? So, mas magandang tignan pag nabubuksan yung mata. Okay, tingin diretso. So, with that kind of fold. Okay? So, this technique has been developed for quite some time na in Japan. Nag-umpisa yung technique na to in the early 70s. So, in-adapt natin ito kasi maganda siyang procedure. Sa way, wala siyang downtime. In 3 days, up and about na yung patient. Kasi hindi talaga siya sinusugatan. Hindi siya hinihiwa. Kung hindi, gumagamit lang ng 2 o 3 tusok, doon pinapasok yung karayom at saka sinulid para magawa na ng fold yung mata. Aside from walang downtime, ano, ito ang very is the most recommended procedure sa mga young patients. Okay. Kasi nga yung mga young patients, very active yung lifestyle niyan. Ayaw nila ng nababahala sila, no? Third is that it's a very fast procedure. Unlike yung upper bleph, it takes around 45 to 50 minutes to perform it. Ito, 10 to 15 minutes tapos na yung procedure. Okay, fourth, naalala mo is that yung mga Chinese nating mga patients, naglalagay sila minsan ng dinidikit nila yung mata nila, yung fold, para magkaroon lang ng linya. So, we imitate that. Ngayon, hindi na nila kailangan idikit kasi merong itong permanent na tinatahi natin sa loob ng mata. Hola! Bakit ako nakahiga? Kasi ngayon, ang i-feature namin sa inyo ay yung Botox. Yung Botox relaxes muscles in your face and it decreases wrinkles at saka yung mga unwanted lines natin. So, katulad sa akin, papakita namin sa inyo, pag gumaganon kasi ako, ang lalim ng linya dito. Kasi yung facial expression, mahilig ako magaganyan. So, hindi naman ganon kapangit tingnan pag nasa TV ka kasi naka-makeup ka, tapos lumalalim dito sa itong gitnang ito dahil sa makeup, dahil sa kakaganon ko. Maglalagay kami ito ng Botox para umangat siya ulit at ma-relax yung muscles. Tama po ba yung aking explanation? So, Botox is a purified neurotoxin. Okay? It relaxes the muscles para naman hindi prominent kapag kumukunot yung mga. Okay? What I'm going to do to Miss Ruby Rodriguez right now, very mild lang. Para naman facial expression pa din. Oo, kasi yung mga ibang napapanood nyo, kung nakikita nyo na parang, bakit parang
merong kakaiba sa mukha nila na Siya yung umiiyak na wala pang kunot. nakaganyan yung umiiyak na siya. Tapos Galit yung na. parang, yung nagtataray na tumataas na ang kilay parang manika na yung nandito sa forehead. Yun yung mga nasusobrahan. Siyempre gusto natin yung tao pa rin Very tayo. natural. Yeah. Oo. But it will take years from your age kasi very soft eh. Walang Oo. lines. So, Okay, so now- years from the age, that's the best. Okay. Babalik ako sa 21. Wow! Very ano lang to, it's not painful. I can only use ice. Yung iba kasi, merong mga super low tolerance of pain, yung mga maaarte, ang tawag ko sa kanila, Doc Enana. Matik tala, gumaganon na. Yun ginagamitan ni Doc ng anesthetic, yung We can topical. apply an anesthesia cream for 1 hour. But for Miss Ruby, Hindi na kailangan kahit na wala ng yelo. sige, para lang to numb the pain. Ay, ang cute naman ng yelo na yun. At may salamin ako, Hello. Tinitignan ko yung aking gagawin. Ngayon, pag kinakabahan ka, agatin mo yung labi mo. Very strong kasi yung corrugator muscle ni Miss Ruby Rodriguez. So, i-relax natin. Parang nakakangay yung mga tao. For those patients na may bulges then under the eye, we can also use Botox. Hindi ba masakit pag under the eye? Naka-anesthesia cream. Ayun Pero actually, talaga. under the eye, kahit eyes, mas less. It's Talaga? less painful than the forehead. Really? Tiniga ko talaga. Okay. And for our other episodes, I will also show our televiewers, pwede siya mag-mandibular contouring with Botox. Ano yun? Di ba mayroong mga patients na square jaw, Oo. very prominent ang Ayun masseter dito, oo. muscle. Oo. When we put Botox there, makita mo, tatapos na gano'n. Magiging Mas parang slimmer, round. oo. Ito Mas ba slimmer pwede na. rin? Para sumlim Not ako? for the ano Not for the chin. For yung ano pala yun, yung oo. ginawa natin noon, yung Yung RF firming. Oo. Yes.